Hello, good day mga bossing. Welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi na naman ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin this time ay ang tungkol dito sa NSCP, Reverse Knowledge, or yung National Structural Code of the Philippines, kaalaman po sa mga bakal. Kung napansin nyo mga bossing, dumadalas ang pag-discuss ko sa National Structural Code of the Philippines. Kasi ditong mga nakaraang araw, inabot po tayo ng super typhoon. Napanood po natin sa mga telebisyon na hindi lang po pala lindol ang pwedeng makasira ng ating mga bahay at gusali. Napatunayan po natin na yung super typhoon man kaya pong magwasak ng ating mga bahay. Dahil may mga bahay na malalaking bahay na konkreto, winasak pa rin ng bagyo. So ibig sabihin na meron pong mga dahilan yan kaya nangyari po ang mga sakunang ganito. Sayang po yung pera kung ganun po ang mangyayari sa ipatatayo po nating bahay. Ang nangyari sa kanilang mga bahay bossing, hindi ko sila inaakusahan na hindi sinunod yung National Structural Code of the Philippines. Maaring talagang nangyari lang po na minalas sila na mawasak yung bahay nila. Pero kung susundan po natin, sa tansya ko, kung susundan po natin yung NSCP natin, maliit po ang tsansa na mangyari na mawasak yung bahay natin ng mga super typhoon. Kasi mga bossing, meron pong mga mangilan-ngilan na kontraktor na hindi po sinusunod yung National Structural Code of the Philippines. Kaya nangyari po minsan nawawasak po ng mga bagyo, yung mga konkretong bahay. Para maiwasan po natin yung ganun, kahit paano kailangan po meron po tayong alam, Kaya ginawa ko po itong bidyong ito kahit paano, kahit wala po kayo sa construction, matuto po kayo. Sana po panoorin nyo itong bidyong ito magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo sa National Structural Code of the Philippines tungkol po sa bakal. Ito kasing bakal mga bossing, ito yung numero 1 nagpapatibay sa gusali natin o sa bahay natin. Kaya i-discuss po natin ng step by step, etong mga topic tungkol sa bakal. Babase po tayo sa National Structural Code of the Philippines. Ang una po nating tatalakayin, ito pong beam minimum longitudinal bar clear spacing. Pag sinabi pong longitudinal bar, ito pong mahabang bakal na yan. Yan po yung sinasabing longitudinal bar ng biga. Meron pong minimum longitudinal bar clear spacing sa NSCP. Kasi po pagka sobra po ang dikit ng bakal, wala po sa standard, pwede pong hindi makapasok yung graba. Hihina po yung biga natin. Pag humina po yung biga natin, mahina po yung bahay. Mahina po yung pagkakagawa ng bahay natin o gusali. Ang minimum pong layo ng longitudinal bar yung mas pinakamalayo po sa 50 mm sa diameter ng bakal at saka sa diameter ng graba. Kaya kung 50 mm po ang isa sa option, tapos yung diameter po ng graba 19 mm. Usually po gumagamit tayo ng 19 mm na diameter ng graba or 3/4 inch crushed gravel, 4/3 po 'yon ng sinasabi dito sa NSCP. Kaya 25 mm po ang magiging answer, 4/3 times 19 mm, 25.33 mm po yung answer, Kung yung diameter ng bakal na ginamit natin 25 mm diameter, ang pipiliin po natin sa tatlo, ito pong 50 mm ang layo kasi po ito yung pinakamalayo. Ito po yung minimum clear spacing na gagamitin natin sa bakal ng biga, dun po sa main bar. Ayan po yung unang topic natin. Pagdating naman po sa layer ng longitudinal bar, ang minimum po dyan na clear spacing is
25 mm naman. Ito pong nakikita natin ito, no? Ang minimum po dyan, hindi pwedeng bumaba sa 25 mm. Bali kasi po pag bumaba pa dyan, maaari po yung gagamitin nating graba, no, sa konkreto, hindi po pumasok sa awang, no? Kaya hihina po yung biga natin, no? Ayan po yung reason. Kaya ang minimum po dyan 25 mm. Ayon po sa NSCP yan, no? Pagdating naman dito sa poste mga bossing, no, importante yung poste kasi bit-bit niya yung slab, yung biga, no. Kailangan matibay po yung poste natin. Ang minimum clear spacing po ng longitudinal bar, pag sinabi pong longitudinal bar, ito po yung mga nakatayong ito na bakal, no. Ang pinakamalayo po ang pipiliin natin, no. 40 mm daw yung isa naman 1.5 times diameter ng bar or 4 divided by 3 ng diameter ng graba. So lagi pong nandyan yung diameter ng graba kasi kailangan pong makapasok yan. Pag hindi po nakapasok yung graba, no, sa mga awang na ito, mahina po yung poste natin, no. Isa pong dahilan yan para may tsansa pong mawasak yung bahay natin. Kaya yung diameter ng bakal na gagamitin natin 20 mm. Bali, 1.5 times 20, ang answer po is 30 mm. Yan po yung isang option, no? Yung pangalawang option yung 4 divided by 3 ng diameter ng graba. Usually, 19 mm po yung ginagamit nating graba or 3/4 inch crushed gravel times 4 divided by 3 is equal to 25.33 mm or 25 mm na lang po sabihin natin, no? Tapos yung isa po 40 mm. Ang pinakamalayo po rito 40 mm ang gagamitin natin. Ayan po yung sinasabi ng NSCP. Kaya kung gagamitin po natin ito, makakapasok na po yung mga graba, no, dun sa awang, dun sa bakal ng poste natin. Ang susunod po nating tatalakayin ay yung distansya po ng anilyo. Ang madalas po nating ginagamit sa pagdating sa poste, no, nakikita po natin yan 50 mm, no. Ayun po yung unang anilyo sa baba ng poste, ayun po, no. Pero ang minimum po pala, no, ito po. Minimum clear spacing ng lateral ties at least, no, 4 divided by 3 ng diameter daw ng graba. Ayan po. Lagi pong nandyan yung graba, kailangan pong makapasok ang graba, no, sa awang ng mga bakal, no. Bali, kung ang graba po 19 mm yung diameter na madalas natin ginagamit, no? 19 mm times 4/3, ang answer po dyan is 25 mm or 25.33, no? Hindi po pwedeng bumaba pa dyan, no? Pero ang madalas naman pong ginagamit ng mga engineer natin, no, o mga foreman natin na nagtatrabaho sa construction 50 mm. Pero ito po yung minimum. Ayon po yan sa NSCP. Ang susunod po nating pag-uusapan ay yung anilyo naman natin, no, sa poste. Yung pong minimum na diameter o laki ng anilyo natin or lateral ties, no. O sa mga bilog na poste naman spiral ties ang tawag po diyan, no. Pag daw po yung ginamit na main bar o yung mga nakatayo na ito na bakal na main bar 32 mm, no, o mas mababa pa, ang gagamitin po nating minimum na diameter ng anilyo 10 mm diameter po, no, para safe, no. Minsan po kasi merong gumagamit ng mas mababa pa sa 10 mm, no. Kaya minsan pagdating ng mga bagyo minsan may nasisira pong bahay, no, o gusali, no. Sana po maiwasan natin 'yon, no. Pagdating naman po sa 36 mm na main bar ng bakal o mas malaki pa, 12 mm diameter po na anilyo ang gagamitin natin. Ayan po yung sinasabi ng National Structural Code of the Philippines, no? Punta po tayo sa next topic. Tungkol naman po sa bakal ng pundasyon natin, no? Dito po sa latest version ng National Structural Code of the Philippines, no? Yung bend, no, hook ng bakal natin sa pundasyon, no, sa parilya. Ito pong nakikita nating naka-hook na ito. The length of extension 12 times diameter ng bar.
Ayan na po yung bago, no? Kaya kung yung bar natin 16 mm diameter, 12 times 16 is equal to 192 mm na po yung minimum po nating pwedeng gamitin o putulin na yung haba nito. Ayun po yung sabi ng NSCP 2015. Pag nakahook na po, no, yung bakal ng pundasyon natin, mas maigsi po kasi nakahook na siya, no? Yung length of extension niya ayon sa NSCP 2015, 4 dB na lang po, no? Or 65 mm. Kung alin po yung mas mahaba, yun po yung gagamitin natin sa dalawa. 4 times diameter ng bar or 65 mm, no? Kung 20 mm diameter yung ginamit nating bakal, no, dito sa pundasyon, bali 4 times 20, ang answer is 80 mm. Yung mahaba po ang gagamitin natin. 65 mm o 80 mm. 80 mm po yung gagamitin nating minimum na hook length, no? Ito po yung clear na 'yan, no? Yung straight na ito, no? Ayan po yung sinasabi dito sa NSCP 2015. Okay, kung nagustuhan nyo mga bossing, no, yung naging topic natin, sana pakipindot lang po yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat po.